Sa oras na 26 minutos, makalipas ang alas 2 ng hapon, Energy Regulatory Commission pinakikilos para maiwasan naman ang bill shock sa inasang pagtaas sa konsumo at paglundag ng presyo ng singil sa kuryente ngayong panahon ng tag-init. Nako, ano pa ba ang hindi pa tumataas sa RH number 12? Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel, dapat magdoble kayod ang Energy Regulatory Commission para maagapan ng bill shock o mataas na singil sa kuryente ngayong summer season resulta ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Representative Alfredo Garbin na ako Bicol Party List at miyembro ng House Committee on Energy, dapat suriin ng ERC ang libro ng mga power plants sa presyuhan sa napoproduce nilang mga kuryente. Sabi ni Garbin, hanggang ngayon hindi pa daw nagdidesisyon ng ERC sa pag-alis ng bill deposit collection. Kabilang dito ang hindi nare-resolba na petisyon noong Pebrero sa overcharging ng 160 billion pesos. Bukod pa dito ang 19.95 billion pesos na iniutos ng ERC noong Marso na i-refund. Ngayong may krisis, sinabi ni Garbin, pwedeng pag-aralan ng iba pang options gaya ng bawasan o suspendin ang value-added tax on electricity sa Abril hanggang Mayo. Maaari ring bawasan ng import tariff sa bunker fuel na ginagamit ng mga planta ng kuryente at power barges. Dagdag pa ni Garbin, dahil dito mas mataas ang posibilidad na mag-offline ang mga planta na magre-resulta ng manipis na supply o di naman kaya ay tuluyang pagkawala ng serbisyo ng kuryente. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang naman ng mga nagsasarang gasolinahan patuloy sa pagtaas, ngayon ay nasa 425 na. Ibalita mo yan mula sa Campo Crame, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay Romel, dumami pa sa karaan 25 ang bilang ng mga gasolinahang samantalang nagsasara sa gitna ng kinaharap na state of national energy in Sinopunsa. Ayon kay PNP spokesman, Police Brigadier General Rondo Tung, wala sa gitna ng karaan, bumaba na ito sa bilang na 387. Pero sa huling monitoring ng pulisya, 38 naman ang panibagong retail gas station na dumagdag sa pansamantalang nagpadlak hanggang ngayong araw. Dahilan umano ng mga ito, kulang sila sa supply ng produktong petrolyo, bagay na ipinaabot na sa Department of Energy upang maimbestigahan. Pakinggan natin ang PNP spokesman. Base po sa initial na investigation na binigay ng mga NPCC, yung ating po Municipal Price Coordinating Council, sila po ay nawalan ng stock. At kaugnay naman po nito, may mga retailer o stations naman po tayo na sila na nag-open naman dahil sila po ay nabigyan na po ng kapulang supply level sila. Pero ngayong araw ito, ang additional na nagsara ay 38 retail stations. Pinakamarami sa mga saradong gasolinahan ay nasa Cordillera Administrative Region na may 79. Bukod kasi sa manipis na stock, pahirapan daw ang paghatid ng langis sa naturang rehiyong nasa kabundukan. Sa ngayon, inangat na ng PNP sa regional level ang koordinasyon sa bawat Local Price Coordinating Council. Kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na mahigpit na i-monitor ang seguridad sa essential supplies gaya ng petrolyo at pagkain. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, Pilipinas at Japan nilagdaan ng kasunduan para sa ikapat na taransya ng wala pa si Miss Karen Oyong. Dito muna tayo sa report mula kay Boy Gonzales. Maynila sasagot sa kita ng jeepney drivers para sa libreng sakay program. Yan, dapat gayahin niya ng iba pang LGU, ha? Ibalita mo yan, RH number 29, Boy Gonzales. Boy! Mga lakay, inanunsyo ni Manila City Mayor Isko Moreno Bagoso na sasagutin ng pamalanunsod na Manila ang kita ng mga jeepney driver upang may patupad ang libreng sakay para sa mga commuter. Batay sa Executive Order number 14 Series of 2026, layunin ng programa na magbigay ng agarang tulong sa sektor ng transportasyon sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Dumagoso, aabot sa bigit sa kumulang sa 3,000 piso kada araw ang kikitain ng mga chopper depende sa uri ng kanilang unit.
upang matiyak ang kanilang kita habang libre ang pamasahe ng mga pasahero. Mahigit 1,000 400 jeepney ang inaasang lalahok sa programa na maaaring makapaghatid ng hanggang 100,000 pasahero kada araw sa iba't ibang ruta sa Maynila at karating lugar. Tatagal ang libre sakay sa loob ng 5 araw na hahatiin sa 2 linggo na posibleng palawigin depende sa pondo ng lungsod. Ayon pa sa alkalde, ang programa ay pasamantalang solusyon o pantawid upang matulungan ang mga tsuper at commuter na apektado ng krisis sa langis. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Regional sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Kaya talaga napakaswerte ng mga taga Maynila. Meron silang mayor na action man. Wag lahat iasa sa national government. Yung ibang mga LGUs dapat gumawa rin ng sariling inisyatibo katulad ng ginagawa dyan sa siyudad ng Maynila upang kahit papaano maibsan itong epekto na ito ng global oil crisis. Imagine niyo kung lahat ng LGUs gagayahin yung hakbang ng lungsod ng Maynila kahit papaano, hindi ba? Makakatuwid ng gutom. Hindi yung basta lang iaasa natin lahat sa national government. Alas 2:33 ng hapon, nagtigil pasadang transport group. Nagsagawa muna ng programa sa Welcome Rotonda bago nagmarcha patungo sa Mindiola. RH number 5, Val Gonzales sa detalye. Val. Romel, bago maganauna ngayong hapon ay nagmarcha na ang iba't ibang transport group patungo ng Mindiola kung saan magtatapos ang kanilang 2 days transport strike. Pero bago ito ay nagtipon-tipon muna sa Welcome Rotonda dito sa pagitan ng Quezon City at lungsod ng Maynila ang iba't ibang nagtigil pasadang miyembro ng iba't ibang transport group. Sa kanilang programa, ginigiit pa rin ng mga tsuper ng jeepney ang magpatupad ang gobyerno ng mga pangin para mapababa ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Kabilang sa kanilang iginigiit ang pagbasura sa oil deregulation law at ang pagsuspinde sa paniningil ng excise tax sa produktong petrolyo. Kaya nila itong ipatupad ng pamahalaan kung seryoso si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tulungan ang naghihirap na mga tsuper ng public transport. Matapos ang maikling programa ay nagmarcha na nga ang grupo patungo ng Mindiola sa lungsod ng Maynila para doon ituloy ang pagtatapos ng 2 araw na transport strike dahil sa walang tigil na oil price hike dulot ng giyera sa gitnang silangan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas at Japan nilagdaan ng kasunduan para sa ika-4 na tranche ng loan para sa Metro Manila Subway Project Phase 1 at ang panukalang Central Mindanao High Standard Highway Construction Project. Sa madalit salita, approve na yung utang sa Japan. Ayan. Balita mo yan, RH number 4, Miss Karen Oyong, Miss K. Yes, kasamang Romel. Tama ka nga, na-aprobahan na nga ito dahil formal nang nilagdaan ng Pilipinas at Japan ang ika-4 na proposed tranche loan para sa Metro Manila Subway Project Phase 1 o MNSP1 ng Department of Transportation o DOTR at loan naman para sa proposed Central Mindanao High Standard Highway Construction Project ng Department of Public Works and Highways sa DPWH kung saan sakop nito ang Cagayan de Oro Malay-Balay section. Ginanap ang formal na paglagda kaninang umaga kasabay ng exchange of notes sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs o DFA kung saan dumalo ang kalihim ng DFA na si Maria Teresa Lazaro at Ambassador ng Japan dito sa Pilipinas na si Endo Kazuya. Ayon sa DFA, ang loan para sa MNSP1 ay nagkakahalaga ng 220 billion Japanese yen o tinatayang 84.81 billion pesos o 1.482 billion US dollars. Sakop ng naturang proyekto ang konstruksyon ng 27.5 km subway line na galing Valenzuela hanggang Bikutan na Ia Terminal 3. Kasama rin sa proyekto ang installation ng isang 33.1 km electromechanical system, physical integration sa North-South Commuter Railway o NCSR system
partikular na ang FTI Tubikutan segment, konstruksyon ng isang dipo at 17 stasyon. 2 sa mga ito ay itatayo gamit ang hiwalay na loan naman sa ilalim ng NCSR system at ang procurement ng 30 train sets. Kaabot naman sa 1.672 billion Japanese yen o tinatayang 644 million pesos o 11 million US dollars ang pagsasaayos ng highway sections ng Central Mindanao High Standard Highway Construction Project upang maabot ang technical standards. Construction ang tinatayang 64.7 kilometers na highway na may 4-lane design simula Taguluan hanggang Cagayan de Oro sa Misamis Oriental, Manono Portage, Sumilaw, Impasugong at Malaybalay sa Bukidnon. At ang konstruksyon ng may 47 tulay kasama na ang 9 na special long span bridges na may main span na lalampas sa 100 metro. Target na ma-implementa ang mga nabanggit na proyekto sa loob ng 8 taon simula 2026 hanggang 2034. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang recruitment agency sa Ermita, Maynila ipinasara ng BMW. Ang buong detalye, balita mo yan, RH number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche. Romel, dalawang tanggapan o establishment sa Ermita, Manila kanina ang pinadlock ng Department of Migrant Workers. Ito ay matapos mapag-alaman sangkot umano ito sa illegal recruitment ang Creative Artist Placement Services Incorporated at Shingen Visa Consultancy. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia na nanguna sa operasyon sa pagsasara kanina, nag-aalok umano ang dalawa ng iba't ibang trabaho sa Europe tulad ng factory workers, sa farmers, kasambahay, cleaners at driver. At pinangakuan naman na ang mga aplikante ng sweldo hanggang 80,000 pesos. Bago dito, hinihingian naman ang mga aplikante ng placement fees mula 120,000 hanggang 150,000 pesos na hindi naman nakakaalis matapos ang higit 1 taong paghihintay ng mga aplikante. Dahil sa mga paglabag at reklamo, ipinasara ng DMW at kinansilan na rin ang recruitment agency license. Isinama na rin ang mga ito sa DMW list of persons with derogatory record. Ang mga staff at bawal na rin mag-participate sa anumang government overseas recruitment program. Harap rin ang mga ito sa kasong illegal recruitment. Sabi ni Olalia, ito na ang ikapitong ipinasarang establishment ng DMW ngayong taon. Arik sa 27 sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mr. Noche Kakas. At sa ere ng kamanaba, mga atleta mula sa Malabon na nagwagi sa Palaro 2026. Tumanggap ng insentibo at parangal. RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Tama pa, Romel, sinagkalog na kanina ng Malabon ng Diyos ang parangalan ng mga atletang Malapeño sa buong ay na humarap sa isang palaro 2026 sa National Capital Region. Nagtungo sa City Hall ang mga atletang nagwagi sa ibang larangan ng laro para tagpatiin ang tipo nila pagkilala sa kanilang sipag, tiyaga at dedikasyon sa pagdala ng karangalan ng lungsod. Pinasalamatan naman ni Mayor Jenny Sandoval at Dr. Alexander Roque ang mga bagong atletang sa pagkakli at mga opisyal at ang pamilya nito. Nagigawat ang pusi at respeto. Hindi ang naman ang na buong kanilang support sa mas lalo pang pagpapauglat ang kanilang talento at pamayahan. Ano po ang putri? At sa ating pagbabalik, balita mula sa iba't ibang lalawigan. Oras natin 20 minutos bago sumapit ang alas 3 ng hapon. This time check is brought to you by